Hapon na nang sa unang pagkakataon sa araw na iyon, tumunog ang cellphone ni Sandra. Kinuha niya ito sa bulsa, saka sinagot. Nasa labas siya ng opisina ni Grayson at kausap si Mika. Yes? Miss Sandra, mabuti at nakontak na rin kita. Kailangan ko lang ng pirma mo. Can I meet you tonight? Wika ng abogado niya. Yes, of course. I am at Martinez Company. Sige miss, pupuntahan na lang kita riyan. Okay. Ibinaba na niya ang tawag, saka nagpatuloy sa pakikipag-usap sa mga naroon. Natutuwa siya sa dami ng kwentong naririnig niya, kaya nakalimutan niya ang oras. 5:00 na at nagsiuwian na ang iba, ngunit abala pa rin si Grayson. Tumitingin lang ito sa pwesto ni Sandra, saka naman bumabalik sa ginagawa nito. Nag-text naman ang abogado niya saka siya bumaba, at nang matanaw ay pumirma na siya kaagad. Pagkabalik niya sa opisina ni Grayson, ay hawak na nito ang phone na mukhang tinatawagan siya dahil kaninang panatunog ang phone niya pag-akyat niya. Hindi naman kasi niya balak na magpaalam kanina. Saan ka galing? Sa lobby, dumating si attorney, nag-usap kami saglit saka may pinirmahan. Nababagot na niyang sagot, saka umupo sa sofa na naroon. Hindi niya na malaya na nakatulog na siya. Isang malakas na katok naman ang gumising sa dalaga at tinignan ng kumakatok. It was Raven. Tumayo si Sandra saka ngumiti ng malawak at hinintay na makapasok ito. She was confused in how to address him. Pakiramdam niya may kakaiba roon. Raven, buti nakita kita rito. Naiinip na ako rito saka pwede mo akong ipasyal sa susunod? Let's do that next time, Miss Sandra. Ngumiwi naman siya sa naging tugon nito. Hey, keep your distance from my girlfriend. Sita ni Grayson. Umiling lang si Raven, saka nilapag sa mesa, ang bitbit na papeles saka nagpaalam. Grayson, wala ka bang balak umuwi? Inaantok na ako. Reklamo ni Sandra, dahil lagpas 5:00 na, ay abala pa rin ito. Hindi naman ito sumagot, at nagpatuloy sa ginagawa. Ilang saglit pa ay bumukas ang pintuan ng opisina, at pumasok roon ang chairman na hindi may pinta ang muka. Chairman! Bati ni Sandra. Tumango lamang ito saka ngumiti sa kanya at umupo sa sofa na naroon. Iha, mabutit ayos ka na. Look at your face. May mga pasapa. You should take a rest, okay? Opo, Chairman. Ngumiti naman ito saka humarap sa apo nito. Grayson, I'm going to Japan for business meeting. Matatagalan ako ng ilang buwan. Hindi ko na isasama si Raven. I'll just drop by because I want to tell you this. Kinukulit ako ng mommy mo kaya pumarito na ako. Wika nito saka tumayo at wari inilibot ang paningin sa paligid. Take good care, Grandpa. I hope you can come home before Christmas. Wika ni Grayson habang prenteng nakaupo sa swivel chair nito. Makakauwi ako ng Pasko. Hindi naman ako aabot ron ng 3 buwan. Sagot nito, saka bumaling kay Sandra. Iha, umuwi na kayo mamaya dahil gumagabi na. I'll get going. 7 p.m. pa ang flight ko, baka mahuli pa ako. Mag-iingat kayo pa uwi. Wika nito saka siya hinalikan. Tumayo naman si Grayson saka yumakap sa grandpa nito. Ilang saglit nang makaalis ang chairman, ay tumayo si Grayson at kinuha ang jacket nito. Let's go, gumagabi na. Sinabihan ko na si Manang na hindi tayo ron maghahapunan. Let's go. Aya nito, saka hinawakan ng kamay ni Sandra at lumabas na sila. Dumaan muna sila sa malapit na Chinese restaurant at kumain. 6:00 na ng gabi nang makauwi sila. Naabutan naman nila ang ginang na nagva-vacuum sa living room. Good evening, Miss Sandra. Good evening, Sir Grayson. Bati nito. Ngumiti lang si Sandra bilang tugon at sumunod kay Grayson na dire-diretso lang na naglakad paakyat. Hindi man lang bumati kay Manang o masking ngiti lang, naisaisip ni Sandra. Nang makaakyat ay dali-dali na lang siyang hinila ni Grayson papasok sa kwarto nito. Saka isinandal sa nakasaradong pintuan. Teka lang, Grayson! Kinakabahan na wika ni Sandra. Nawari ba'y nag-iba ang itsura nito? Yung pagod na mukha ay napalitan ng kakaibang tingin. Can I have time alone for my girlfriend? Or should I say, my wife? Mapang-asar na wika ni Grayson. Saka naman umiwas si Sandra ng tingin dito. Whole day tayong magkasama. I even skip my class para lang sumama sa'yo. Isn't it enough for you? Nakapangulong babang sagot niya.
Umiling lang ang lalaki saka ngumiti na tumingin sa kanya. Sandra felt the same feelings again when Grayson was near her. Isn't it because it's just both of them in the room? Or she's falling for him deeply? Aniya sa sarili. Dahan-dahan na lumapit si Grayson sa dalaga at sa isang iglap ay naglapat na ang labi nito sa labi niya. Pakiramdam siya ay matutumba siya anumang oras na dulot ng halik na yon. It never fades. Buti na lamang at nakahawak sa kanya si Grayson na nagbabalanse sa kanilang dalawa. Walang pag-alinlangan na tinugon niya ang halik ng binata. Habol ang hininga na tumingin nito sa kanya. Kita sa mga mata nito ang labis na pagmamahal sa kanya. Dahan-dahan siyang inihiga nito sa kama habang dinama ang bawat isa. Grayson, wika ni Sandra. Tumigil naman ito sa ginagawa at humarap sa kanya. Are you sure about this? Nahihiyang tanong niya. It's her first time and God knows, she has no idea about such things. Ngumiti na ang lalaki at ginawaran siya ng halik sa labi. Saka tumingin sa kanya ng diretsyo. I'm just claiming what's mine, he answered and kissed her slowly. Hindi na niya nagawa pang umangal dahil hindi niya maitatanggi na gusto rin niya ang kahinatnan ng mangyari sa kanila. She is in love with her husband by law, which became her boyfriend for real. Ngunit nang alam niyang may mangyayari na sa kanila, ay biglang tumigil si Grayson. She saw Grayson's bare eyes full of desire, and suddenly, it became something, and worries consumes his eyes. Tumayo ito at kinuha ang comforter at itinakip sa katawan ni Sandra. Napahilamo siya saka tumayo na nakapanloob lang at umupo sa tabi ng dalaga na tahimik lang na nakatingin sa kawalan. Tila naman napahiya si Sandra habang nakatingin sa binata. Hindi niya maintindihan ang sarili. Buo na ang loob niya na ibigay ang sarili sa asawa. Pero bakit tila hindi pa handa si Grayson na nagpapalito sa kanya? Hindi alam ni Sandra kung ano ba ang gagawin o sasabihin. She just remained silent and waited for Grayson to talk first. I'm sorry for what I did. Basag ni Grayson sa katahimikan. I'm sorry if I startled you. It was too fast. Wika nito at humalik sa noo ng babae, saka dumiretso sa banyo. Sandra remained silent for a while. Pilit niyang binubuo ang mga salitang nabasag sa paligid niya. Ilang sandali siyang nakatingala hanggang sa tumayo siya at pinulot ang mga damit niya at sinuot iyon. Hindi na niya nagawa pang magpaalam at dumiretso na sa kwarto niya. Grayson took a cold shower, a very cold shower to ease his feelings. He didn't manage to control himself, and he's sure that Sandra was shocked for what he did. He always do unexpected things that even himself doubted him, but thanks to his instinct, that he stops before everything could get worse. There's a right time for everything. Naihilamos niya ang mga kamay niya sa mukha niya. Nang matapos ay dumiretso siya sa walk-in closet niya at kumuha ng short doon. Wala na si Sandra sa kama niya nang lumabas siya. Bumalik na siguro sa kwarto nito, and he thinks that it would be better for him to keep his distance from Sandra before he could realize that he did something horrible to her. He don't want to hurt her. Late na nang bumangon si Sandra kinaumagahan. Nagmamadali na lamang siyang magbihis dahil alam niyang late na naman siya sa school, and having her friends covering her ain't good at all. She can't miss her class again, lalo pa at gagraduate na siya sa susunod na taon. Nang makalabas siya ay wala na ang sasakyan ng lalaki sa garahe. Buong araw siyang tulala sa klase. She doesn't know why, but all her senses was still awake and keeps on reminding her of what happened last night. Many days passed at hindi na niya nakakasama o nakakasabay si Grayson. Kapag nilalapitan niya ito, ay sinasabi nitong abala siya. Kaya naman hinayaan na lamang niya. May hangganan ng pasensya ko. Kung iiwasan mo ko, sige lang. Wika ko sa sarili. Hey, are you okay? Tanong naman ni Danica ng isang hapon nang mapansin siya na matamlay at malalim ang iniisip. Tinignan niya ito nang nagtatanong ng mga mata. Kahit anong iniisip niya, hindi talaga siya makakaligtas sa kaibigan niya. Yeah, we noticed it. Are you having a fight with Sam or Grayson? Tanong ni Rika. Umiling lang siya saka tumingin sa mga ito. I don't know, lately Grayson keeps on avoiding me. Hindi na ako kinakamusta. Kapag tinatanong ko siya sa text kung kailan uuwi,
Later lang tugon niya tapos wala na. He acts cold towards me. Nakakapanibago. I never felt like this to anyone before. Malungkot na wika niya. Alam mo ang sagot dyan. Tinamaan ka na nga ng malakas sa isang bilyonaryo. Wika ni Danica. Hindi mo ba siya tinatanong kapag nasa bahay na? Rika asked. Umiling lang siya bilang tugon. Kasi tulog na siya kapag umuwi ito. Kapag gising naman siya ay wala na ito. Or baka busy sa work or baka... Kunwari itong natigilan. Saka tumingin kay Danica ng makahulugan. Are you thinking what I'm thinking? Tanong nito kay Danica. Nakangiti lang na tumango si Danica. Na animoy sumasang-ayon sa naiisip ni Rika. Teka, ano bang iniisip mo? Tanong ni Danica. Napakamot naman sa ulo si Rika. Saka nasiko si Danica na agad umiwas. Akala ko ba alam mo? I was thinking maybe nagkabalikan na sila nung mataray niyang ex. Siguro naman ay hindi siya babalikan ni Grayson. Lalo na at hindi maganda ang ugali nun. Saad ni Rika. I'll go home na. Kayo rin, ingat. Saad ni Sandra. Hindi na pinansin ang sinasabi ng dalawang kaibigan. Pagdating niya sa bahay, ay agad niyang hinanap ang sasakyan ni Grayson. Pero wala pa rin iyon. Bagkus isang familiar na sasakyan ang naroon. Baka bago? Naisaisip niya. Saka nagmamadaling lumabas ng sasakyan at pumasok. Miss Sandra, magandang hapon sa inyo. Bati ni Raven nang matanaw siya mula sa sala. Ngumiti lang siya bilang tugon, saka lumapit rito. May hawak itong papeles na inabot sa kanya. Kailangan mo ang mga ito na pirmahan para sa paglilipat ng shares sa pangalan mo. Approve na yan ni chairman at ng CEO. Dapat last month pa yan nung kaarawan mo. Pero naging abala kami kaya ngayon ko na lang nagawa. Wika nito. Bakit hindi si Grayson ang nagbigay niyan sa akin? Pwede naman siya magpapirmin niyan sa akin ah. Parang galit na sabi niya. Yumuko lang ito saka ulit tumingin sa kanya. Masyadong abala ang CEO. Maraming nangyari sa kumpanya na hindi maganda. Inaayos niya muna ang mga ito kaya ako na muna ang inutusan niya. Tumango lang siya ng pilit. Saka kinuha ang mga iyon at dali-daling pinirmahan. Hindi na niya binasa ang iba pa dahil pare-pareho lang naman siguro ang laman nun. Binigay na niya ito kay Raven. Saka tumayo at naglakad paakyat sa kwarto niya. Narinig naman niya ang paparating na sasakyan. She's sure na si Grayson yon. Mula sa ikalawang palapag ng bahay, ay tanaw niya ang papalapit na sasakyan ni Grayson. Nakita naman niya si Raven na nagmamadaling sumakay sa sasakyan nito at pinaandar iyon. Nagkasalubong lamang sila at bumisina ang mga ito sa isa't isa. Pumasok na lamang si Sandra sa kwarto niya. Dahil alam niyang iiwas na naman ang lalaki sa kanya. Kaya siya nang nag-adjust. Kaya na niya ang sarili niya. Napakahirap mong abutin. Akala ko ba ayos na tayo? 2 araw lang yun, umiiwas ka na. Galit na sambit ni Sandra, saka wala sa sariling napailing na lamang. Pagkatapos ng 6 na buwang nakasaad na kondisyon si Chairman, ano kaya ang mangyayari? Napabuntong hininga si Sandra sa naisip. Grayson didn't even dare to see her. Para bang bumabalik yung mga panahon na kinaiinisan niya ito. Pumikit na lamang siya. It's been a week and 3 days at sa mga araw na nakalipas, hindi na niya inabala si Grayson dahil alam niyang busy ito. Isang magaan haplos sa pisngi ang nagpagising kay Sandra. Pagdilat niya, ay nakita niya si Grayson na nakangiti sa kanya. What is he doing here? Sigurado siyang nilak niya ang pintuan ng kwarto niya. Akmang tatayo siya nang pigilan siya nito. Don't move. Mahinang sabi nito. Nalilito namang tumitig lamang siya rito. Hindi ba nito alam na miss niya ito? Ilang araw rin siyang hindi pinansin at iniwasan ito. A sudden jolt of feelings draws on Sandra's face. Dahan-dahang umayos si Grayson at tumabi sa kanya ng higa. Tumitig lang siya rito at maski magsalita ay hindi niya nagawang maisip. I miss you. Wika nito. Saka humalik sa noo niya. Hindi pa rin siya sumagot at nanatiling nakatitig dito. I'm sorry for keeping my distance away from you. It's for your own good. Niyakap siya nito at pinaunan sa mga braso. Why she became speechless? Did she lose again this time? Dahil ba ito sa nangyari na muntik na niyang ibigay ang sarili dito? Yumakap rin siya sa binata. At ang makasama ito ang nagpapagaan ng pakiramdam niya ng sandaling iyon. Good night. Bulong nito sa kanya.
Saka dumampi ang malalambot nitong labi sa pisngi niya. Bakit? Naisagot niya saka pumikit na. Nakaramdam naman siya ng kaginhawaan at nakangiting pumikit. Nagising si Sandra sa tunog ng cellphone niya. Katabi pa rin niya sa paghiga si Grayson habang yakap-yakap siya. Namalaya na lamang niya na nasa kamay na ng lalaki ang cellphone niya at sinagot nito ang tawag. Sino to? Inaantok na sagot ng lalaki. Pinilit naman niya iyong agawin. Ana! Oh my God! Andiyan pa si Sandra? Rinig niyang boses ni Danica. Yeah, still asleep. Why? What? May klase kami ng alas 8. Mag-aalas 7 na, tulog pa? Oh my God! Ano bang ginagawa ninyo? Gisingin mo na siya. Inuutusan mo ba ako? Rinig niyang tanong ni Grayson. Napakamot na lang si Sandra sa ulo at bumangon ngunit hinila ni Grayson ang kamay niya at hinihiga sa tabi nito. Pinipilit naman niyang hindi magsalita. Baka ano naman ang isipin ng kaibigan. Naagaw naman niya ang cellphone niya mula kay Grayson. Saka ini-off ang tawag. Nagpupumigla siyang bumangon at nang makawala ay dumiretso siya sa closet niya at kumuha ng masusuot at dire-diretsong pumasok sa banyo. Suot ang off-shoulder white dress niya na may borda sa gilid na asul at pula. Mabilis na bumaba siya ng hagdanan at tinungo ang lalagyan niya ng susi ng sasakyan. Ngunit wala ito roon. 7:42 na at siguradong malilate siya. Lumabas naman si Grayson na nakabihis na at pinakita sa kanya ang susi ng sasakyan. Nilapitan naman niya ito at saka inagaw ang susi. Ngunit sadyang mataas ito, kaya hindi niya maabot. Grayson, malilate na ako. Asik niya, pero ngumiti lamang ito at naglakad palabas ng bahay. I'll drive you to school. Wika nito na makarating sila sa garahe. Hindi na siya nakipagtalo pa dahil late na siya. Ngumiti na lang din siya kalaunan dahil alam niyang miss pa rin niya ito. Kahit magkasama lang sandali ay masaya na siya. Ano kaya ang ipaliliwanag ni Sandra sa mga kaibigan niya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!